I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. For I rejoice greatly when brethren came and testified of the truth that is in you, just as you walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Idagdag ng Diyos, biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita. Minsan pa, higit pa, igawad ng Diyos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng kanyang anak, ating Panginoong Jesus. Amen. God bless po at tayo po muli makakaupo na. Ang paksa po natin, ang title po na message po natin from this word na binasa po natin, Word of God, is The Whole Gospel for the Whole Man. Hindi to po isa, hiwalay po ito, sorry. Hiwalay po yan, hiwalay. Whole man, hindi po yan one word. Two words po yan. Whole man. Okay? Whole gospel for the whole man. The gospel we have, the good news that is in us is a whole gospel. At ito po yung sad thing, even to some Christians, and to some preacher, yung truth, yung gospel na binabahagi, dala-dala ay hindi whole, half. Pero po yung opportunity po natin as people of God, the gospel we have, the gospel that was given to us is a whole gospel. Ano po yung gospel? Good news. Good news of God to everyone. Ano yung good news? That is the gospel of God. At narito po yan sa salita ng Diyos. Oo. Sa New Testament, una po nating napakinggan mula pa sa lingkod ng Diyos kay Angel Gabriel. Luke chapter 2 in verse 10, that good news and that gospel to us. Tingnan po natin yung verse 10. Okay. Luke chapter 2. Sa verse 10, from verse 9, nagpakita ang anghel ng Diyos si Gabriel sa mga lowly people of the earth, sa mga shepherds, at ang kaningningan ng Panginoon ay lumiwanag sa kanila at nangatakot sila. They were terrified. Pero ito po, sabi ni Angel Gabriel, do not be afraid, for I bring you a good news. Luke chapter 2, from verse 9 and 10, tingnan natin yung verse 10. For I bring you a good news, a good tidings. Ano po? Luke chapter 2. Ang sabi doon, I bring you a good news that will bring joy to all the people. Mabuting balita na magdadala ng kagalakan sa lahat ng tao, that will bring good tidings for all the people of the earth. People of the earth, pwede po makita mga kamay. People of the earth. Yes, we have a good news. And it brings joy. Kaya't anuman pang situation natin, anuman ang nangyayari, we have the very reason to be joyful. Sabihin mo, dapat joyful tayo lagi. May reason po tayo, joyful lagi. Ibinalita ni Gabriel, it's for all the people. At ano po yung pinaghuhugutan natin ng joy? It's the good news. Nasa na yung ang tagal maglakbay ng Luke chapter 2
verse 9 and 10. Where is that? Lalabas yan. Basahin niyo po sa inyong Bible. Okay, so limited pa aking time. I have very short time, to share to you the gospel. Okay, ano po yung good news na yon? A good news from the Lord brought by Angel Gabriel, revealed to us, and it is a joy for all the people. And that good news is, ano po yung good news na yon? Today, in the city of David, a Savior is born to you. Christ, the Lord. Yan po yung good news. Yan po yung gospel. It is embodied in the Lord Jesus Christ. The gospel. He is the gospel. It is in Him. The good news for all the people. Tingnan nyo lang po sa Bible nyo. Ayaw ata eh. Basahin ko po. Okay, tingnan nyo. Sundan nyo rin po sa inyong Bible. Sabi po dito sa Luke chapter 2, basahin ko na po sa inyo. Ang sabi po, ganito po ang sinasabi. Okay, chapter 2, in verse, Luke, verse 9 and 10, ang sabi po dito, simulan ko po sa 9. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Okay. Amen. Yung good news po, yung gospel was born today. Yung today, tumutukoy po sa Day of Grace. Even today, it is today. Ang gospel po, yung good news, nasa atin. Ang good news na to, this gospel is in us. He was born in us. He is in us. He lived with us. He died for us. He lives again for us. And He ascended for us. And He will be coming back for us. That good news. Jesus Christ, the Savior, our Lord. Palakpakan po natin si Lord. Good news po yon. At yun po yung gospel. Yun po yung kabuuhan. And ito po ay ipinahayag specifically sa salita ng Diyos. Kaya't ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo, in Acts 20:27, yung good news na binahagi niya, yung ipinangaral na, is not just part of the gospel of the good news. What he taught, what he preached was the whole gospel. Okay, tingnan po ulit natin. Tingnan niyo po sa inyong Bible, Acts 20. Ang sabi po sa 27. Okay, tingnan niyo po, Acts 20:27. Ang sabi po diyan, nasabi po dito, basahin ko po. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Wala pa rin. Tingnan niyo po. Acts 20:27. Sulat niyo po, basahin niyo yan. Acts 20:27. Ang sabi po ni St. Paul, I have not shown to you. Hindi ko pinagkait. Ipinangaral ko sa inyo ang buong aral ng Panginoon. And that is the gospel. It is a good news.
the whole counsel of God. Kaya po, ang nais ng Diyos sa atin, binabasa po natin ang salita ng Diyos, the Bible. Paano at kailan? Kahit saan. Kailan? Araw at gabi. To read it with our mouth. Binabasa po natin, hindi sa isip. Pangalawa, minimeditate po natin with our mind. Yun po ang pangalawa. Sabi po sa Joshua 1:8, ano pang sabi doon? Let not this book depart from your mouth. Huwag mong ihihiwalay sa labi mo ang aklat ng Diyos, ang Bible. Ano mo sabihin? Read it with your lips, with your mouth. Read it aloud. Huwag lang sa isip. Yung iba, di ba, tinuruan tayo magbasa sa isip para walang ingay. Sa school yun. Sa ibang, book. Pero yung salita ng Diyos, dapat pala binabasa, may boses para mapakinggan. Oo. Kasi may power ang salita ng Diyos. Oo. So read it with your mouth. Huwag mong ihihiwalay sa bibig mo. Pangalawa, ang sabi doon? Meditate it day and night. Sabihin, yun ang iisipin mo. Laruin mo sa isip mo. Ang alin, yung salita ng Diyos. So, una, read it. Pangalawa, meditate it. Pangatlo, that you may do it carefully. Upang magawa mo ng buong ayos. Upang masunod mo. Wala pa rin. May problem po ang ating, basahin nyo lang po. Joshua, that you may do it carefully. So, pag ginawa po natin ito, magkakaroon tayo ng whole gospel. Magkaroon tayo ng buong salita ng Diyos. Kaya po, tingnan niyo po, may mga tao, yes, totoo ang sinasabi, but part lang ng gospel. Part lang yung alam niya. At mahirap po kung bahagi lang ang alam mo. Oo. At tinatayuan as a whole. Marami po niyan ngayon, even some preachers. Yung part ng gospel, tinuturo as a whole. Maliligaw tayo niyan pag pinanghawakan natin. Kaya po, habang binibigyan po tayo ng Diyos ng hininga, buhay at lakas, basahin po natin. Alam niyo po, I was privileged na mamit ko po ang isang kapatid sa Panginoon. Nung mamit ko po siya, 82 plus na siya. Oo. Tinawag ko siyang tatay. Nung mag-visit po kami sa Australia, si tatay. At nag-stay po kami sa kanila ng almost 1 month at nakapagbalik-balik ng 3 beses. Alam niyo po, si tatay, hindi na po siya nakakabasa kasi 82 years old na. Pero po, nang hiramin ko yung Bible niya, naku po, puno ng mark, iba-ibang kulay yung Bible niya. Kasi paulit-ulit po pala niyang binabasa. Every year, binabasa niya yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos nasa kanyang heart na at napuso na sa isip na, and it is the whole counsel of God. Kaya't kung hindi pa po kayo nagbabasa ng salita ng Diyos araw at gabi, simulan niyo po. Then, meditate it. Alam niyo po, pag hindi tayo nagme-meditate ng Word of God, maraming bagay, iba-ibang bagay ang papasok sa ating isip at yun ang i-meditate. Kaya't alam niyo po, pag ang salita ng Diyos ang inisip po natin, meditate po natin, pinagbulay-bulay po natin, magdadala po sa atin ng peace, joy, and comfort. Masarap lagi ang tulog. At masarap ang gising kapag tayo po ay may pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. We will get the whole counsel of the Word of God. The whole gospel. Kamusta? Whole gospel na ba ang meron ka? Alam niyo po, ito po napansin sa mga nakausap kong Christians, kahit po sa ibang mga pastors. Ang sinasabi nila, ang tinatayuan, just part, bahagi lang ng gospel.
hindi kabuuhan. Kaya po, kapag nakapakinig sila ng yung part ng gospel, negative yung kanilang perception. Hindi nila matanggap. Kasi kalahati lang yung alam nila. But not the whole gospel. Sabi ni Paul, hindi ko pinagkait. Lahat, itinuro ko sa inyo. Ibinahagi ko sa inyo ang whole counsel of God. Bakit natin kailangan yung buo, ganap na gospel sa ating buhay? Kasi yun po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun po ang ginampanan ng Panginoong Kristo para sa atin. And because meron po tayong totality as a man. God wants us again to be whole, not just partly. Gusto ni Lord, ang kabuuhan mo ay maging mabuti, maging maayos, maging maunlad, maging masagana. Not just part of you, but the whole of you. Tingnan po natin ang totality of man. Tingnan po natin dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Mabasa po natin yung kabuuhan ng tao. Ang sabi po dito sa verse 20, okay, tingnan po natin, 23. 1 Thessalonians 5:23. Basahin ko po ulit sa inyo. Ang sabi po dito, yung totality of man, the whole person. Ang sabi po dito, now, may the God of peace Himself sanctify you completely. Kaya gusto ng Lord, maging whole ka, maging complete tayo. Ang sabi ng Lord, and may your whole, ito na, and may your whole, completely and may your whole spirit, soul, and body be prepared blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ darating. At ang gusto niya sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pagdarating, maratnan ka na ikaw ay nasa kanya, follower niya. Kaya gusto niya sa pagdadating niya, ikaw ay sanctify completely your whole spirit, soul, and body. Preserve, yan po yung totality of man. Spirit, soul, and body. At ang whole gospel is for the whole man, for our body, soul, and spirit. Kaya nga po yung word of God is penetrating, piercing between our spirit, soul, body, bone, and marrow. Mababasa po natin yan, di ba? Hebrew 4:12. Tignan po natin ang Hebrew 4:12. But the word of God, it speaks of the whole counsel of God. The whole gospel is alive and active like a sword piercing between, like a two-edged sword, the word of God piercing, sabihin tumatagos even to the division of soul and spirit. Kaya ang soul and spirit magkaiba pero magkasama, hindi pwedeng paghiwalayin. Pero meron siyang division. Sabi diyan, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow. This speaks of the body, joints and marrow. So makita natin, spirit and soul. Yun po yung totality of man. At ang ibinigay ng Diyos at nais niya na meron tayo is the whole counsel of God. The whole gospel. At alam niyo po, sa sulat ni John the Beloved, i-present niya yung whole counsel, yung full gospel, the whole gospel for the whole of man. Kaya pang church na ito, this is full gospel. Walang itinutulak, walang kinakabig sa salita ng Diyos. As long it is the gospel, the word of God, we receive. And we reject anything that is against the word of God. Ano ba yung whole counsel for the whole man? Okay? Binahagi ko po sa inyo, pinresent ko po sa inyo, partly, yung pong, basically, yung whole gospel at yung whole man. Ngayon, punta po natin yung 3 John 1-4. What is this whole gospel for the whole man? Tingnan niyo po. Number 1, in verse 2, 1 John, ang sabi po, 3 John
Ito po, verse 2, sabi po, prosperous in material. Sabi po sa verse 2, first part, that you may prosper in all things. Yung iba negative pagdating sa prosperity. Sabi niya, prosperity gospel. Yes, ang prosperity, it is a gospel. And God intends it to man. For the whole man, ang sabi niyo, that you may prosper in all things. Prosper in all things. Tumutukoy po sa material things that we need in this life. Ano ba yung material things na kailangan mo sa buhay na to? Ano yun? Di ba pera? Yung finances, yung wealth, that's material things. Gusto ni Lord, mag-prosper tayo dyan. Oo. Bakit? Gusto ba ni Lord na tayo utang ng utang? Ayaw ni Lord. Anong gusto ni Lord? You lend to many nations. Nagpapautang ka, hindi ka nangungutang. Paano ka magpapautang kung ikaw nangungutang? So gusto ni Lord, tayo po ay prosperous. Ibig sabihin ng prosperous. Rich. Ano pa? Thriving. Ano pa? Prosperous. Flourishing. Sumasagana ka, umuunlad ka. That you may prosper in all things. Alam niyo po, may reason kung bakit nag-declare si Saint John ng prosperity in material things sa life ni Gaius. Meron pong reason yan. Kaya po, sinabi po ni Jesus, doon po sa pagtanggap niya ng anointing sa kanya ni Lord, yung prophecy sa kanya ng God the Father, mababasa po natin in Luke chapter 4, mabasa po natin, yung sinabi dito ni Jesus, Luke chapter 4 in verse 20, tingnan po natin, sa chapter 4 ng Luke, yung gospel. Okay. Luke chapter 4, ito po, ang sabi po dito po sa verse 18, binasa po ni Jesus. Siya po'y pumasok sa synagogue, ibinigay sa kanya yung scroll, yung Word of God, at binasa niya po, dito po, mababasa natin, sinulat po ni Luke, ang sabi niya po dito, okay, kung kayo po ay andyan na, tingnan niyo po, okay, Luke, sabi po dito, verse 18, Luke 4:18, okay, andyan po, tingnan niyo po, binasa ni Jesus. Binasa yan ni Jesus upang ipaalam sa kanila. At ang sabi ni Jesus, this day, naganap ito. Through Him, in Him. Ang sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of God, the Holy Spirit, sabi ni Jesus, is on me. Si Jesus, tinatayuan niya, kiniklaim niya yung prophecy, yung declaration sa kanya ng Father. The Spirit of the Lord is upon Him. For He has anointed me. Ibig sabihin na anointed, God, the Father has given power, Him, by the Holy Spirit. He anointed me to bring good news. Si Jesus has the power. The Father anointed Him. He has the power to bring good news. Ano ba yung good news sa poor? Sabi niya, to bring good news to the poor. Sino siya? Si Jesus Christ. He has the power to bring good news. He is anointed to bring good news to the poor. Ano bang good news sa poor? Ano bang good news sa poor? Yung good news ni God, yung mabuting balita ng Diyos para sa mahirap. Alam niyo ba? Gusto niyo bang malaman? Yung mabuting balita ni Jesus Christ para sa poor? Ito po. Yayaman ka na. Giginhawa ka na. Uunlad na ang buhay mo. That's the good news to the poor. Gospel yun. Kaya alam niyo po,
Sa sulat ni Paul, sa mga believers, ang sabi ni Paul, dati hindi lahat sa inyo mayayaman. Pero pinagyaman na ng Diyos. Ang sabi ni Paul, nagpayaman kami sa marami. Ang totoong lingkod ng Diyos, hindi nagpapayaman sa sarili, kundi nagpapayaman sa marami. And confident po ako dyan. Kasi sa 27 years na paglilingkod namin ni Mami Tess, we've seen, meron po kaming fruit. Pwede namin pangalanan isa-isa. Mga mayayaman na sila ngayon. Pinagyaman sila ng Diyos. Ang Diyos ay totoo sa kanyang gospel. God has the power. That good news to the poor. Marahil, ngayon, nag-i-strive ka pa. But you will thrive now. Kung ikaw ay mahirap ngayon, naghihirap ka, pero tinanggap mo na si Jesus. Ngayon na kay Jesus ka. Manatili ka kay Jesus, huwag kang titigil, huwag kang tatalikod, pagpatuloy ka. At ang sunod, you will prosper in all things. Ito po yung sinasabi, dineclare po ni John the Beloved kay Gaius. Gaius, my beloved friend, that you may prosper in all things. Amen. Sino dito yung masasabi mo, in material things, mayaman ka na? Can you see the hands? Mayaman ka na. Oh, mayaman ka na. Ha? Yung milyonaryo ka na, yung may milyon na. Wala pa? Ay, ito, sabihin mo sa katabi mo, yayaman ka na. Anong ibig sabihin yan? Uunlad ka na. Giginhawa ka na. Amen? Palapakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Balikan po natin ulit yung 3 John chapter 2, 3 John chapter 2. O ano pong sabi diyan? Okay? Sa NLT, dear friend, I hope all is well with you. All is well with you. Yung all is well, ibig sabihin po niyan, you are well off, able. Oo. Yung pag may need ka, nabibili mo. Yung need ha, yung hindi ka mangungutang. Tingnan natin ito balikan natin yung tingnan nyo po. I pray that you may prosper in all things. O, yan yung pangalawa. Una, prosperous in all things. In material things, prosperous. And pangalawa, and be in health. Ano po yung pangalawa? Tingnan po natin, pangalawa sa ating PowerPoint. Number 2, prosperous in health. Yan po ang gospel ng ating Panginoon. Kung may karamdaman ka na sa Panginoon, gagaling ka. Ang healing, ang kagalingan, binayaran ni Lord sa cross. Upon hanging and dying on the cross, the Lord Jesus provides healing. He provided healing for anyone na mayroong karamdaman. Kaya sinulat po ni Peter, ang lingkod ng Panginoon, in 1 Peter chapter 2, He was wounded, He was bruised for our healing. Amen? Sino may karamdaman dito? Ay, di mo kailangan taas ang kamay mo. Sagutin mo lang sa sarili mo. At itong sinasabi ng Panginoon sa ngayon. It is in His gospel. It is good news. Gagaling ka na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gagaling ka na. Okay. Tingnan natin po ito. Verse 2, sa NLT. Tingnan po ulit natin. In NLT, tingnan po natin. Ang sabi po dyan, tingnan po natin sa NLT. Okay. Okay, tingnan po natin yan. Okay. Tingnan nyo po. Dear friend, the same verse, I hope all is well with you and that you are healthy in body. Ibig sabihin, prosperous in health. Amen.
Kung may karamdaman ka, ang nais ni Lord, gumangaling ka. Binigyan niya ng authority, inanoint niya to anoint oil sa mga may karamdaman. Basahin po natin, Book of Mark, ang mga disciple ay nag-a-anoint with oil for healing. At sa James 5:16, ang sabi ni Jesus, kung sinong may karamdaman, ipatawag ang mga elders of the church and anoint oil. And the prayer of faith will make the sick person healed. Bakit? Anong gusto ng Panginoon? Mayaman ka in health. Kasi yung blessing ni Lord, yung prosperous in material things, useless kung may karamdaman. It will be useless. Kaya ang gusto ni Lord, healthy ka rin. Hindi lang material things, healthy ka. Ang gusto ni Lord, healthy ka rin. Sabihin, not just good in wealth. Ang gusto ni Lord, good ka rin in health. Amen? Sino ang gusto good in health? Amen. Palakpakan natin si Lord. Magagawa niya yan sa'yo. Simulan mo sa puso mo. First, believe in the Lord. Pangalawa, tayuan mo. Pangatlo, i-confess mo. Mangyayari po yan. Pangatlo at panghuli, time has come for us, for me, ano po? At panghuli, ito po, sa last part po, ng verse 2. Ito, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po dyan. Okay. At sabi po dyan, just as your soul prospers. Sa ibang translation, ang nakalagay, spirit. Okay? Just as your prosper. Tingnan niyo po ito, sa NLT. As you are strong in spirit. Sabihin, you are strong in the spirit, you are prosperous in the spirit. Bakit spirit? Sa ibang version, the same. Bakit soul? Kasi yung body and soul nga refers to one word in Greek na tumutukoy both in soul and spirit. Kaya ginagamit po, palitan lang. Kasi po, magkaiba yung dalawang yan, pero magkasama yan. Oo, yung soul and spirit. Kaya po dito, ang nakalagay, yung prosperous in soul is the one who is strong in the spirit. Ang sabi niyan, as you are strong in spirit. Kung paano kang prosperous in spirit, ano mangyayari? You will be prosperous in health. And you will be prosperous in everything, in all things. Why? Kasi you're prosperous in spirit. Sa Revised Standard Version, yung pakasunod-sunod niya, ito po, in a logical form, yung pakasunod-sunod niya sa ERB, dito po sa, Holy Bible Easy to Read Version, ang sabi po dito, pakinggan nyo, my dear friend, I know that you are doing well spiritually. So, inuna po in the spirit. Ito po yung tamang pasunod-sunod. Ang sabi po dito, ito po yung logical. Sabi po dito, my dear friend, I know that you are doing well spiritually. Sinasabi ni Paul kay Gaius, Gaius, alam ko, maayos ka spiritual. Mayaman ka spiritual. So, dapat, ang una po, yaman, sagana, ginhawa, unlad na meron tayo ay about in the spirit. Yumaman tayo, ito ang nais ng Diyos. Yamanin tayo spiritually. Pangalawa, ang sabi dito, I know that you are doing well spiritually, so I pray, tingnan niyo po, so I pray that everything else is going well with you. Going well, everything. Speak of material prosperity. So pag maayos ka spiritually, kapag ikaw pinagyaman mo ang sarili mo spiritually with all the blessing and graces of God, yung material blessing, yung pagiging prosperous materially, it will just flow naturally. Money, riches will just come to you. Of course, may process po yun. Hindi po yun magic. Ano po? Pero ito po yung susunod.
Kaya po dito po sa declaration, sa prayer, sa wish ni John kay Gaius, ang sabi niya, as I know you are doing well spiritually, so I pray that everything else is going well with you, everything. At ang pangatlo, and that you are enjoying good health. Sinong gusto mag-enjoy ng good health? Sinong gusto mag-enjoy financially? Well, pagyamanin mo, spirit mo. Be good in the spirit. Pagyamanin mo spiritual life mo. Pagyamanin mo sa pananampalataya, sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Paano nakapag-declare ng prosperity si John sa life ni Gaius? Kasi nakita niya na. Si John may nakita na sa buhay ni Gaius. Meron ng seed sa life ni Gaius. Nakita na ni Paul. Ano yung nakita ni Paul kay Gaius? Gaius is rich. Nakita ni John. He was rich spiritually. He was prospering spiritually. Paano nakita ni John? Sabi po dito, sa 3 John na binasa po natin, tingnan po natin yung verse 1. Tingnan po natin sa verse 1. Okay? Sa verse 1, makikita po natin, verse 2 ito. Sa verse 1, tingnan niyo po. The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Tingnan po natin, next verse. Okay? Sabi po dyan, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Ito na yung material prosperity and be in health. Ito po yung prosperity in health. Tapos prosperity in the spirit. So tingnan po natin, next verse, verse 3. For I rejoice greatly, ito na, when brethren came and testified the truth that is in you. Nakita na ni John yung truth of God na kay Gaius. Kaya sinasabi ni John kay Gaius, prosperous ka na spiritually. Yung financial prosperity and prosperity in health, sasayo na. Why? The truth of God is in you. The truth that is in you. Pangalawa, just as you walk in the truth. So ito po yung reason ng prosperity sa life ni Gaius. Ito na. Nakita na sa kanya. He was already prosperous in the spirit. Why? The truth is in him and he was walking in the truth. Ibig sabihin walking, he was living in the truth of God. Anong kasunod? Financially. Anong kasunod? Physically. Isa pong great doctor, by profession, siya po ay surgeon. At siya po ay senior na nagpo-programa po sa GMA every Sunday morning. Alam niyo po, sabi niya, healing starts in the mind. At alam niyo rin po, yung maraming sakit, nagsisimula sa isip. Nung ako'y nasa FAU, chinek up po ako. May mga nakasabay po ako doon sa FAU hospital. Sabi ng doktor, pinapagalitan yung pasyente, sabi ng doktor, habang chinecheck up, wala ka namang sakit. Pinipilit mo kasi may sakit ka, wala kang sakit. Sabi ko, isip ng nanay nito, may sakit siya. Si Dok nga, walang nakikita eh. Isang pasyente, pabalik-balik, pa-check up sa doktor. Sa lahat ng doktor, hanggang nakapunta siya sa yung specialist sa dental, hanggang na-refer siya sa neuropsychiatrist. Ni-refer siya. Kasi akala nung isang doktor, ang sakit niya sa isip lang. Alam niyo po, yung sakit sa isip, nagpo-flow po yan sa katawan. Kaya pinapa-check up na siya. Sabi niya, pa-check ka na. Ito, ni-refer ka na. Pakita ka kay Doc, neuropsychologist. Alam niyo po, sabi ng pasyenteng ito, teka, wala naman akong sakit ah. Sabi niya, teka, wala naman akong sira sa isip. Matino ako. Pero ang tingin sa kanya ng doktor, na paulit-ulit na nag-check up sa kanya. Kasi sinasabi niya may sakit. Ang doktor walang makitang sakit. Kaya ang sabi, sakit nito sa isip, pa-check ka sa neuropsychologist.
physical healing. Yung pagiging good in health, nagsisimula sa isip. Kaya sabi ni Paul, Romans chapter 12 in verse 2, ang sabi ni Pablo, be transformed by the renewing of your mind. Amen? Kung magkakaroon lang tayong tamang pag-iisip, ayon sa Panginoon sa salita ng Diyos, ang kagalingan dadaloy sa ating isip. First, you must receive the gospel, believe on it, and stand on it, mararanasan mo prosperity in your life. Ang totoong pagsagana, pag-unlad, ang totoong ginhawa, alam niyo po, nagsisimula sa atin spiritually. Sino man gustong yumaman? Amen? It all starts in the spirit. Kasi pag hindi ka nagsimula, ang kayamanan mo sa spiritually, kulang ka sa salita ng Diyos, kulang sa pananampalataya, kulang sa pagtitiwala sa Diyos, mawawala din ang lahat ng yaman na yan. Pero, pag nagsimula ka spiritually, remain on it, ikaw ay magiging prosperous. Katulad ni Joshua at ni Caleb, nakaranas ng whole gospel, prosperity, prosperous in health, prosperous in the spirit, and prosperous in material things. Ano yung sabi ni Caleb? Mababasa natin nung sila ay nasa promised land na. Ano sabi ni Caleb? 80 anyos na ako, pero malakas pa ako. Kaya ko pang sumabak sa gera. Prosperous in health. Di ba promise yun ni Lord? Sa bansang Israel, sinabi kay Joshua, you'll be prosperous and successful. First, in the spirit. Kaya ang sabi ni Lord, kay Moses, kay Joshua, Joshua 1:8, huwag mong hahayaan na mahiwalay sa'yo ang aklat na ito ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Upang magawa mo ng buong sikap, buong puso. At sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Lahat ng gustong guminhawa sa buhay, tayo po tayong lahat. Praise God. Hallelujah.